in your definition, sir, Mr. Marcos Jr., act of war na yan. O bakit hindi ka mag-declare ng act of war at hihikayatin natin ang US kung talaga bang tutulong sila? Ang China mismo ay didistansya na dito sa ganitong tapang-tapangan at panggigiit ng Pilipinas sa isang proxy war na sinusulsulan ng Amerika. Gaano kabaliw ang ganitong uri ng patakaran ng gobyerno ni Marcos? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Vice President Sara Duterte, ang pagiging opposition leader ay very formidable forces that can develop strong resistance movement against the authoritarian rule of Marcos government na prop up ng mga Amerikano ngayon. Yes. Tama ka, may punto ka dun. And lalo na, itong ating Pangulo ay warmonger. Oo, isa pa yun. Mukhang gusto ng gera eh. Kaya doon sa Singapore, sa Singapore nung mayroon forum, talagang very emphatic na siya. Na kung sasaktan daw or mamatay daw due to willful exercise by China na masaktan or mamatay, ang isang Pilipino, sundalo, sailor or civilian, this is an act of war. Sinabi niya yun dun. Oo. Pero ako naman, well, sabi ko, okay sana kung talagang may tapang at maninindigan kung talaga tayong nilusob ng China. Kung nasa tamang posisyon. O willful. At ito nga, nagkabanggaan, sinasabi nilang willful, so, palagay natin, sinasabi niya act of war. O bakit hindi na siya mag-declare ng gera? Baka hindi pa pinayagan ng kanyang boss na mga, na si Biden tsaka ng US government. Para ipairal mo, Marcos, na talagang maninindigan ka, kasi yan, act of war na yan eh. According sa definition ni Marcos Jr. Yes. Na kapag may nasaktan o may inatake, siya naman ang magde-decide yan kung anong act of war for him eh. Yes. Kung ganun nga, sige nga, dalhin mo na yan mga sinasabi mo. Para rin matest natin, mga kababayan, kung igigera nga natin ang China, base sa kanyang pananalita, kung talaga bang gigerahin ng Amerika ang China. Kasi mayroon tayong Mutual Defense Treaty. I challenge the Americans, if Marcos will initiate a war of aggression against China because may nasaktan tayo, may naputol ang daliri, kaya ba natin? O kung hindi natin kaya, re-rescue ba ang Amerikano? Is the American government, American troops willing to really have an all-out war with China? Ayun ang malaking katanungan. Kasi proxy lang tayo eh. Di ba? Tama ka. Kasi mahirap yung parati tayong, alam mo mga kababayan, parating nasa takot natin sa loob natin. Kasi tinatawag ni Marcos parati, gera. Sino bang mapinsala sa gera kundi ang ating mga kababayan in any eventuality? Congressman Jeng, may tanong tungkol dyan. Kaninang umaga, nagpalabas ng kanyang statement. Isa ito sa nire-respeto ng mga former officers ng Armed Forces of the Philippines. Ang pagkakalam ko na sa Air Force ito nanggaling. Ang pangalan niya ay Major General Romeo Poquis. Ang sabi niya, tayo mismo ang naghahanap ng isang kabaliwang digmaan. No? To that literal, hindi naman literal, pero yung context ng kanyang sinasabi sa Facebook, papunta tayo sa isang digmaang kabaliwan. At kawawa dito ang taong bayan. Dapat manindigan at magsalita ang mamamayan and tell the President and this government na hindi formula para sa kabutihan ng mamamayan ang digmaang hindi dapat maganap
sapagkat ito'y digmaan na, sabi mo nga, proxy war ito ng Amerika sa China at tayo ang gagamiting mga pangbala sa kanyon. Bubuhusan nila tayo kunwari ng bomba na nagagamitin, missiles, bala, pero ultimately, ang primary target of attack, hindi Amerika, kundi tayo ang mag-suffer. Parang nakakatawa nga ito kay Eric eh. Parang sinasabi ng Amerika, sugod. Yun nga. O, tulad nung sa Scarborough Shore. O, sugod kayo. O, tapos, o sige, pumayag ng China, mag-alisan. O, hindi naman umalis ang China, pero ginoyo tayo ng Amerika. Sa Trillanes formula ito. Oo. Tapos, ito naman, o, sugod kayo ng sugod. O, papadalan kayo namin ng ano dyan, mga wherewithal, mga armas. Pero, sabi ng mga Amerikano, as early as Secretary Kissinger, yung mga iba pang wag tayo makipaggera dyan. Yeah. Oh. Ginugoyo tayo, even si Secretary itong Egoy, Lloyd Austin. He was interviewed in Singapore. Sa Singapore. Anong sabi ni Austin? No, we cannot. Nagalangan siya eh. We cannot. We cannot assume. Let's look at the proper perspective. Unlike this president of ours, gera tayo. Pagka sinaktan tayo, gera na. Ito ngayon, pagkakataon mo, sir. Marcos, pagkakataon mo po. Sige nga, may art of war, act of war na. Base sa definition mo, dahil naputol yung kamay. Sinaktan yung ating mga sailors. Ating mga sailor at yung mga sundalo. Mga Navy pala yun eh. Akala natin Coast Guard Navy. or mga civilian. Navy pala yung pinadala nyo doon eh. Tapos may pinapalabas silang video. Military. Congressman, na nilusob sila ng mga nakabolo na mga Chinese Coast Guard at Chinese militia. So, the more reason na in your definition, sir, Mr. Marcos Jr., act of war na yan. Bakit hindi ka mag-declare ng act of war at hihikayatin natin ang US kung talaga bang tutulong sila through our Mutual Defense Treaty? May tanong ngayon dyan, Congressman Jing Paras. Sa buong bansa sa Southeast Asia and even in the entire Indo-Pacific and Asian countries, walang ni isa na tumitindig pabor sa digma-digmaan at tapang-tapangan na foreign policy natin. Isolated tayo sa buong mga neighboring countries dahil digmaan ang ating tinatahak, hindi kapayapaan at pang-ekonomiya na mga pakikipag-ugnayan sa ating malalaking neighbors na bansa. Congressman Jing. Tama ka. Example nga dyan. Mayroong statement binitawan si Prime Minister Anwar. Of Malaysia. No, we will not be dissuaded by any country. We will have our own decision. Hindi kami magpapakialam kung sino-sino dyan. Pero tayo, nandyan. Nandyan yun. Tapos, ang ating mga neighbors, like Thailand and Malaysia, they're getting into BRICS Alliance. And they're getting more than 38% of investment increase in the last 2 years. Samantalang tayo, we're losing more than $700 million sa ating mga potential investments sana sa China. At lalala pa ito towards mahigit $2 billion ang lulugmok sa ekonomiya natin sapagkat ang China mismo ay didistansya na dito sa ganitong tapang-tapangan at panggigiit ng Pilipinas sa isang proxy war na sinusulsulan ng Amerika. Gaano kabaliw ang ganitong uri ng patakaran ng gobyerno ni Marcos Jr.? Well, it goes without saying. It goes without saying kasi ito na nga. Hindi natin sinasabing baliw ka. Sige. Mayroong act of war na ang China. Ito. Ipakita mo yung hindi ka baliw. I-declare mo yung gera. Wala. Bumahag din ang buntot niya kahapon. Okay. Yun na nga. So, wag ka nang... Ako pa sa'yo, sinabi nga ni Ritter na wag yung sundan ng Amerika. Magpaka bago kayo. Magbago kayo. Ano lang kayo, gagamitin lang kayo dyan. So, I hope Mr. Marcos, sir, baguhin mo naman yung tack mo at alam mo, para
mahinahon ang taong bayan, magkaroon ng confidence ang ating mga negosyante, huwag na nating igigiit yung gera. Diplomasya. Let's have diplomacy. Kasi ang dami nating at stake sa yung mga industries natin, yung mga ang trade and investment relations natin. Pati ang ating mga OFWs. hindi pa tayo sinangson Wala pa.